Good afternoon sa ating lahat. Sa Pilipinas, anong oras na ba? Magandang umaga po. So, 3:32 na ng hapon dito. Tapos sa Manila is 6:33 ng umaga. Kaya good morning po sa inyong lahat dyan. Tayo po ay magdodrive papunta sa apartment. At nakikita nyo, to. Yan, marami pa. Actually, dito sa bahay namin, konti na lang po yung aming mga gamit. Like, sobrang konti na. Halos lahat, move na namin doon sa bago naming lilipatan sa apartment. Pero dito pa kami natutulog kasi sayang naman. At saka gusto namin talaga tong place na to. Bago tayo pumunta doon sa apartment, kailangan ko na magpagas dahil 23 miles na lang. And nakailaw na ang ating kotse. Seatbelt on. Drive. Let's go. Just always make sure na kapag umalis kayo ng bahay, guys, nakalock yung pinto nyo. Tapos, kung may garage kayo, lagi nakasarado bago kayo umalis para hindi kayo mapasok. Yan. Punta muna tayo, guys, ng gas station at babalikan ko kayo. Yan, ang ganda ng panahon natin. Ayun, naglalabas na si tatay ng basurahan. Kasi ano namin ngayon hindi pala ngayon, bukas. So ngayon, Thursday ngayon, bukas Friday. Every Friday, yung aming trash collections namin. Yan. Tuwing Friday, kino-collect yung aming mga basura dito. So yan, nilabas ko na rin yung trash bin namin para hindi ko na makalimutan bukas. Kanina lumabas kami nung anak ko. Siyempre, lagi kami pumupunta ng park para mag-enjoy siya. Tapos kanina, na-aksidente siyang ma-hit nung kaibigan niya doon. Tapos grabe yung pagiging emotional niya. Sabi ko doon sa nakahit sa kanyang bata rin, kaedad niya lang din eh. Sabi ko, no, it's okay. They're exploring, they're having fun, it's fine. Tapos yung anak ko, grabe yung sigaw. Nagagalit talaga siya. Ilalabas niya talaga yung emotion niya. Tapos, ang gusto ko naman doon kasi yung surrounding na parents na nandoon, na nakakita kay Eva na umiiyak. Parang normal lang, alam mo yun, okay lang. Nag-alala pa nga sila kung okay lang sa Eva. Sabi ko naman na she's fine, she's just exploring her emotion and kumbaga tinatry niyang i-figure out kung paano niya ilalabas yung emotion niya. Siyempre, ang iniiwasan ko lang doon is huwag lang siyang mag-hit ng, alam mo yung parang lalaban siya pabalik. Aksidente lang naman. Kumbaga, sa akin, kahit na hinampas siya, or alam mo yun, kasi mga bata pa naman siya, or mga bata pa naman yung kalaro niya, gusto ko hindi niya sasapukin yung bata pabalik. Kasi ganun ginagawa ng anak ko eh. Kapag sinaktan siya, sasaktan ka niya din eh. Sasaktan ka niya rin eh. Kanina muntik, parang gusto niyang, gusto niyang mag-fight back. Pero, pinigilan ko naman, tas in-explain ko na sa, putang ina, nabubulol ako sa baba ko. In-explain ko sa kanya na aksidente lang naman yun. Hindi naman sinasadya. So yun, sabi ko sa kanya, kapag umiyak siya, hindi kami mag-i-stay doon. Kaya, tumigil siya sa iyak, tapos bumalik siya sa laro niya, tapos nakipagbati siya doon sa kalaro niya. Na nag-sorry din siya. Yun naman yung gusto ko din kay Eva. Kasi alam mo naman mga bata, di ba? Hindi pa nila alam kung paano nila i-controlin yung mga emotions nila. Ito na tayo guys sa gas station. Yung park. Sorry, madumi yung kotse ko guys kasi hindi pa ako nakapaglinis dahil sa paglilipat. Patay natin yan. Yan guys ang aming gas station. Sabi, live. Ito. Naman. Yung guys, tapos na. $51.81 ang ating presyo. Inong gas yun ang puta. $51. And guys, punta na tayo sa apartment. Papakita ko sa inyo yung apartment namin kung gaano kagulo. Kasi ang daming gamit dun eh. Kita-kits tayo dun. Guys, nandito na tayo sa apartment namin. Papark lang muna ako ng malupit. Pag nagpa-park ako dito guys, sakto dapat.
Guys, nandito na ako sa apartment. Ang kulit eh, pag pinapatay ko tong kotse, so papatayin ko muna to. Kasi naka-sports mode ako lagi pag nagda-drive. Ibabalik mo sa normal. So yan. And then, although alam kong itong headlight ko automatic, ino-off ko pa rin siya. Yan. Tapos, ito, papatayin mo syempre. So, yung camera. Sa lighter, tanggal. Huwag niyong iiwan yung camera nyo nakasaksak sa USB or lighter kasi madedrain siya ng battery. Yan. Tip number 1 yan. May bike. Itong mga bike na to, pati scooter, ilalagay ko yan sa apartment. Pero yung mga nasa ilalim yan, nasa ilalim yan, itatapon natin kasi mga basura na siya. May dinala pa akong dito. Shurak. Yan. Yun lang. Dito tayo ngayon sa apartment namin. Sorry, hindi ako ganun kasadong kaingay. Or malakas yung boses ko. Kasi, tahimik eh. Okay, welcome to our new place, guys. Kasi dito pwede na ako magingay. Sa natin ilaw. Para akong hindi humihinga dun ah. Hindi ako sanay na hindi maingay. Puta! Yan, makikita nyo. Lahat yan na ayusin pa namin. Mukha lang siyang makalat pero nalalagay namin sa mga cabinet yan. Yan. Yan, yung mga sapatos. Yan, dami. Makalat pa guys. So dito, ito pala guys, kasi parang dito sa bandang side na to, sa living area namin, walang ilaw. Ito sana yung switch niya. So bibili kami may lamp kami eh. Yun muna yung gagamitin namin. Malaki siyang lamp. So, and then bibili kami ng sarili naming ilaw na dinidikit lang para hindi masyadong aksaya sa kuryente. So, kukunin ko muna yung ibang gamit, guys. Tapos, mag-i-miss tayo ng konti. Ayan, kasi mag-i-miss pa naman tayo. Kunin ko lang yung iba, guys, okay? Ito yung shurak ito yung ginawa namin shurak. So, mag-ayos nga tayo ng apartment. Habang nagna-nap time yung mga bata. Tapos si Mrs. nandoon kasama nila. Oh, shit. Yun guys, nakuha ko na yung mga kailangan kong dalhin dito sa ngayon. Nakuma na natin yan. So time check. Wala. 4:20 na. Uy, 4:20. Yun. Try muna natin linisin to. Pakita na ako sa inyo guys. Yan, may mga i-donate din kami dyan. So, hindi naman lahat is mag-i-stay dito. Yan. I-assemble ko lang yan. Tapos yan. Dito naman sa closet namin. Uy. Ang pogi talaga ng putang ina. Yuding. And so, may laputan namin. Ito. Ito naipon kasi syempre parang rush nga lahat yung na. Pero konti pa lang yan. Isang labahan lang yan. Yan. Mga paper towel, mga hanger, tissue, bidet. Toilet ng anak kong babae, panlaba, tas toilet dito. O, diba? Okay naman siya. Hindi naman siya ganun kaliit. Yan. Yun yung kwarto namin ulit. Pakita ko sa inyo lahat ulit. Ito ang aming 4 magic beans. Clothes beans. Kumbaga, nandyan muna yan kasi tutupiin pa namin yan. Naka-separate na yan. Gusto ko lang mag-thank you sa mga nag-subscribe sa channel ko. Hindi naman ganun kalaki yung hinahangad ko pero thank you. Noong una trip ko lang mag-vlog eh.
Kasi nung umuwi kami ng Pilipinas, parang na-realize ko na nag-udyok sa akin mag-vlog. I mean, although wala naman ako nakikitang mga taong nagbablog doon sa pagstay namin sa Pilipinas. Pero something tells me to do it. Yes, something tells me to do it. Thank you ulit. God bless. Ngiti palagi.